Ang topic ko ngayon, napakalaking sinungaling talaga itong si Roqueta. Bakit nasabi nating napakalaking sinungaling? Naalala niyo mga kabunyog, mga kababayan, noong nakaraang linggo? Ngising aso pa ito si Roque, di ba? Ngiting aso pa ito kasama yung mga hosts ng SMNI. Tumatawa sila, masaya sila dahil ano na daw, kumpirmado na yung speaker ng Kamara papalitan na. Mayroon pa silang mga ano noon eh. Sabi ni Harry Roque, kumpirmadong balita ito. May mga ano pa siya, ano ba 'yon? Bulang kristal daw ni Minyong. Bulang kristal daw ni Minyong. Naalala niyo 'yon? Mga kabunyog, mga kababayan? O ngayon, ano na ang pinagsasabay ni Roque? Mamaya ipi-play ko sa inyo. Ang sabi ni Roque, nakikiusap naman ako sa inyo sa Kamara. Tinawag niya pa yung mga kongresista, minamahal niya raw na kongresista. Mga minamahal kong kongresista, maghanap na kayo ng pampalit sa speaker ninyo. Kailangan ng palitan ang speaker na yan. Anong ibig sabihin dyan? Ang ibig sabihin yan, sinungaling siya. Yung pinagyayabang niya noon, nung isang linggo, na mayroon na daw bagong speaker, nagdesisyon na daw. At sabi niya, manggagaling daw ito sa Visayas. Ang initial daw ay mayroong letter A at letter O ang pangalan. Yung pala wala naman. Kasi kung mayroon, bakit nananawagan pa siya ngayon? Mga kabunyog, sa ipi-play ko sa inyo, makikita niyong nakikiusap siya. Makikiusap ka pala ngayon sa mga kongresista. Akala ko ba, di ba sinabi ko noon, mga kabunyog, mga kababayan, mahirap palitan yan si Romualdez. Kahit pa nalalagay na yan sa kontrobersya, sa tingin ko hindi yan basta-basta ibibigay, hindi yan basta-basta bibitiwan ni Marcos Jr. Hindi yan. Sinong ipapalit? Pagka pinalitan si Romualdez, baka makontrol ng Duterte at ng Arroyo ang Kamara. Sa totoo lang. Kaya itong si Roque, asa siya na mapalitan na si Romualdez. Kasi nagiging problema nila si Romualdez eh. Hindi kasi nila mapasunod si Romualdez. Kaya mga kabunyog, ito, i-play ko na sa inyo para mapanood nyo. Maghanap na kayo sa inyong hanay kung sinong maipapalit na isusulong ang agenda ng Administrasyong Marcos na hindi naman magiging dahilan para tayo maging watak-watak. Para naman kayong mga bata dyan na walang sariling paninindigan, kayong mga binoto ng inyong mga constituents sa inyong distrito, karamihan sa inyo, ang asawa ninyo ay mayor din or gobernador. Hawak na hawak ninyo mga lugar ninyo. Wala kayong utang na loob kahit kanino man. So kung sa tingin nyo mali nang nangyayari, dahil eto na nga, maanghang nang salita ng presidential cousin laban sa kanyang cousin, dapat gumalaw na kayo. Nasa inyo na po solusyon, mga kongresistang mahal. Siyempre, si Super Ate to the President ay sinabi na kung anong nasa isipan ng lahat ng Pilipino. Wala pong gusto magkawatak-watak ang bayan. Kaya nga itong si Mr. Speaker, di ko alam kung ano nakain at gusto niya magwatak-watak tayo. Kasama rin naman namin siya mangampanya, Siguro ang diferensya, may sarili siyang aeroplano, may sarili siyang chopper kahit siya pumunta. Kaya hindi siya nahihirapan umangkas gaya ni Harry Roque na naghahanap ng pa-hitch sa aeroplano kahit kanino. But anyway, nakakalungkot po talaga mga pangyayari. Sino ba naman mag-aakali, Hindi pa dumarating ng 2 taon matapos magtagumpay ang unit team, napakalaki na talaga ng banta. Well, sa akin po, nagsalita lang naman si Tatay Digong dahil talagang sa tingin ko nagkaroon ng perceived na banta sa kanyang kalayaan, Nang all of a sudden, kumanta at nagsalita ng ibang tono ang ating Justice Secretary na makipagtulungan na raw po sa ICC, bagamat ang naging paninindigan ni PBBM 7 buwan na nakakalipas bago magsalita si Justice Secretary ay talagang walang kooperasyon. At siyempre, nung tinanong nga si Justice Secretary anong dahilan, bakit nagbago ng isipin, ang sabi ay, yung 2 resolusyon ng Kamara de Representante na hindi po pwedeng baliwalain, gaya ng ginawa ng NTC na sinupil ang aming mga kalayaan na hindi naman talaga nasusupil dahil kami lalaban at kami nagpunta na ng korte para hingin na itaguyod ng ating Korte Suprema ang pinakamataas na batas sa ating bayan na yan po ang saligang batas. So tama po si Super Ate to the President as usual. Dapat gawin natin ang lahat para hindi talaga mawatak-watak ang unit team
at talagang sinisira ng presidential cousin ang administrasyon ng kanyang pinsan na si PBBM. Mantakin mo, tahimik na tahimik tayo bago nagsimula itong hidwaan nito. Mataas ang lago ng ekonomiya. Mabuti naman ang lagay ng ating kabuhayan, bagamat may mga pagsubok, lahat naman ay nagkakaisa para magkaroon ng solusyon sa mga pagsubok, no? Tapos guguluhin niya ng ganito. Mabuti na lang, natutulog sa kangkungan yung mga dilawan at pinklawan. At hindi pinagsasamantalahan ng sitwasyon, no? Dahil, may mga iba nga pala nagsasabi na, Bibi Sara, bumitiw ka na. Sa loob-loob ko, excuse me, di naman kayo kasali sa amin, ba't kayo bang nananawagan? Talaga naman kapag kayo labas sa bakod, talaga naman gusto nyong bumitaw ng bumitaw kasi hindi kayo kasali, no? So, sorry na lang po, dahil hindi kayo kasali, di po pwedeng manawagan ng ganyan. Kung People's Initiative yan, dapat hindi nakikialam ang Pangulo. Pero kung nasisira ng kanyang administrasyon dahil sa gawain ng presidential pinsan, kinakailangan manindigan na. Ano pa ba, Mr. President, ang inaalala mo? Inaalala mo bang masasaktan si Speaker Martin Romualdez? Kung hindi talaga siya nasasaktan sa mga sinasabi ni Super Ate to the President, wala na pong kahit anong salita ang pwedeng manakit sa kanya. Dahil pinakamalala na po ang sinabi sa kanya ni Senator Amy Marcos. Ano yun? Walang gamot sa kakapalan ng mukha. Ano bang sinabi niya? Yeah. Talaga naman pong napakasakit na ng mga sinasabi ni Presidential Ate. Wala pong effect. So wag na po kayong maalala na baka masaktan, ma-hurt feelings. Mag-emoji pa siya na hurt feelings. Ayan. Anong sinabi ni Roque? Ito daw si Speaker Martin Romualdez, ang gusto daw ay magkawat-kwat ang Pilipinas. Nakikita niya yung ginagawa ni Romualdez na winawatak-watak daw ang Pilipinas, pero hindi niya nakikita yung ginagawa ni Duterte na winawatak-watak din ang Pilipinas. Talagang, oy Roque, wala ka na talagang paninindigan. Narinig niyo mga kabunyog ang sinabi niya? Ito daw si Speaker Romualdez, winawatak-watak ang Pilipinas. Sino ba sa ngayon ang kontrobersyal na nananawagan na ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas? Di ba yung amo mo, Roque? Ay naakusahan mo si Romualdez na winawatak-watak ang Pilipinas, pero hindi mo nakikita yung mga pagwawatak-watak ni Duterte sa ating mga Pilipino. O di ba nanggagatong pa si Duterte ng destabilisasyon sa militar? Tapos ngayon nananawagan naman siya, secession daw ng Mindanao. O yan ba? Hindi ba yung pagkawatak-watak, Roque? Wala raw may gustong magkawatak-watak ang bayan. Mayroong gustong magkawatak-watak ang bayan, yung amo mong si Digong. Ha? Ano ka pa? Pinapalampas mo yung ginagawa ng amo mong si Digong. Wala raw may gustong magkawatak-watak ang bayan. Bakit ikaw, Roque? Kasali ka ba? Mga kabunyog, tayo, ang mga dilawan daw at mga kakampings, hindi raw kasali sa mga nangyayaring ito. Kaya nananawagan daw na bumitaw na, mag-resign na daw si Sara. Ang problema daw, hindi raw kasali ang mga dilawan. Ngayon, hindi naman talaga nag-aambisyon ng oposisyon na sumama dyan. Bakit naman sasama dyan? Kayo-kayo lang yan eh. Ang problema mo, Harry Roque, ikaw ba kasama? Ha? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Si Roque ba kasama sa administrasyon ngayon? Di ba? Wala eh. Ang akala ni Roque, di ba dapat kung tumakbo ka sa line-up ng Uniteam, ang inaasahan mo after 1 year, pwede ka nang ma-appoint sa kung anong posisyon. Yun ang inaasahan ni Roque. Di ba? Ang inaasahan ni Roque, bahagi siya ng Uniteam, tumakbo siyang senador, kahit natalo siya, after 1 year, pwede na siyang ilagay sa gabinete. Ngayon, na-appoint ka ba, Kore? Roque? Na-appoint ka ba, Roque? Wala. Bakit hindi ka na-appoint? Kasi kahit yung Marcos, walang tiwala sa'yo. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, sino ang itsapuera sa administrasyon ni Marcos? Ikaw, Roque. ikaw pa nga yung sip-sip eh. Itong si Roque, Duterte to. Diehard Duterte ito. Pero, nung panahon ng eleksyon, sumiksik ito sa grupo ng Marcos. Kasi ang paniwala niya, pag nanalo kahit matalo siyang senador, pag nanalo si Marcos, maa-appoint siya after 1 year.
2 years na, Roque, hindi ka pa na-appoint sa gabinete. Bakit? Eh kasi wala kang prinsipyo eh. Kahit ang Marcos, alam na wala kang paninindigan. Ano ka? Oportunista. Kahit yung Marcos, hindi ka kinuha sa gabinete. Lalo na ngayon, hindi ka kukunin ng gabinete. Tapos sasabihin mo, ang wala daw ang Itchapera daw ay mga dilawan. Paano naman diyan mai-Itchapera ang dilawan? Hindi naman kasama ang dilawan at kakamping sa grupo ng Unitin. Ikaw ang Itchapera doon. O yan, di naman daw kasali. Bakit ikaw? Kasali ka ba, Roque? Itchapera ka din naman sa administrasyon ni Marcos Jr. eh. Ang gusto ko lang ipakita dito, napakasinungaling ni Roque. Bakit? Ano yan? Tuwang-tuwa si Roque kasama itong mga hosts ng SMNI. Sabi ni Roque, ayan, kumpirmado na. O, ayon sa aking bulang kristal, may bago ng speaker, taga Visayas. O, tapos ngayon, wala naman pala. Roque, akala ko ba mayroon ng speaker na bago? O, ang yabang mo nung nakaraang linggo. Inaanunsyo mo na may bago ng speaker, sigurado ka na, ayon ka mo sa yung reliable na source. O ngayon, anong nangyari? Di ba? Wala Roque. Kaya ngayon, para nang siraulo si Roque na nagmamakaawa sa mga kongresista, palitan nyo na si Romualdez. Maawa na kayo. Eh, hindi mo yan kaya kasi kay Marcos Jr. napaka-importante sa kanya ni Romualdez eh. Pag nawala si Romualdez, pag hindi na itong speaker, mangingibabaw ang Duterte. Mangingibabaw ang Arroyo dyan. Si Romualdez ang nag-neutralize kila Duterte at Arroyo. Si Romualdez ang nag-neutralize sa inyo. Bagamat kasi ang problema lang kay Romualdez, sobra din ang ambisyon sa politika, yon, nagsusulong na ng People's Initiative at Chatcha. Pero sa isang banda rin, kung wala yan si Romualdez, matagal nyo nang napabagsak siguro si Marcos Jr. Mga kabunyog, di ba? Alam nyo si Romualdez, may maganda rin kay Romualdez, may hindi. Ano ang maganda kay Romualdez? Si Romualdez ang nagdadala ng nagpapatatag ng administrasyon ni Marcos Jr. eh. Kasi kung si Marcos Jr. lang, weak leader nga eh. Kayang paikutin si Marcos Jr. ng mga nila Duterte, nila Sara. Di ba? Pero dahil nandyan si Romualdez, nachi-check ni Romualdez sila Duterte. Tinawag pa nga ni Romualdez ng isang araw na, oy, tumigil ka na Duterte sa pambudol-budol mo. Kaya bang sabihin yan ni Marcos Jr.? Hindi. Si Romualdez nasasabi yun. Hindi makadama sila Duterte, sila Arroyo kay Romualdez. Nagsisimula pa lang si Arroyo na magmaniobra para ikudita si Romualdez para mapalitan sa pagka-speaker. Yan, sinipa kaagad ni Romualdez. Ang mga politiko ngayon, naglilipatan na kay Marcos, ang nagmamaniobra niyan, ang strategist niyan, si Romualdez. Kung wala si Romualdez, si Marcos, wala yan. Mahina na yan. Kaya hindi basta-basta i-give up ni Marcos Jr. si Romualdez na papapalitan. Hindi natin kinakampihan si Romualdez kasi nga, sabi ko nga, ito kasing si Romualdez, ambisyoso rin, nangingibabaw din yung kanyang ambisyon. Kaya ang nangyayari, sinusulong niya ngayon itong Chatcha, itong People's Initiative. Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.